marami nagtatanong, Masters, ano po ba ang lucky color for 2026? Blue, tubig, paglagay ng touch of water, blue. Might enhance your good luck, good fortune sa money. Oh, single ka pa rin ba? Yung punda, yung bedsheet ng inyong kama, importante kasi sa love relationship, ang bedroom. Nasa southwest direction naman, ang theft, robbery, cheating at betrayal. Posible kayo ma-scam o ma-theft. Ang west direction naman, nandyan naman po Sa 2026, ang anger, misunderstanding, mga lawsuit, kaso sa ulo yan na ayaw natin na mga kaso. Kyongyi, what's up? Happy Chinese New Year po sa inyo lahat. Ako po, si Master Hans ko. Pag-usapan natin ang mga tips, rituals na ginagawa natin para mas maging prosperous, maging mas swerte, ang pagsalubong sa Chinese New Year. February 17 po ang pagpasok ng Chinese New Year, Year of the Fire Horse natin. Una, marami nagtatanong, Masters, ano po ba ang lucky color for 2026? Blue, tubig. Bakit, Masters, fire element? Fire horse, bakit hindi red, yellow, orange, or pink ang lucky color? Bakit naging blue? Alam nyo ba, sa chart ng 2026, wala po ang element of water o tubig. At ang chart ng 2026 natin, walang water, walang tubig element, which is the money element. Ang ibig sabihin po nito walang money, walang pera, ang 2026 natin. Tagtuyot sa pagdating sa usapang pera, finances. Kaya ang pagsuot, paglagay ng touch of water, blue, might enhance your good luck, good fortune sa money. Pero syempre ito po ay sangkap ingredients lamang para maging tagumpay ang pera natin, sipag, tiyaga, determinasyon, dahil kayo mismo o nasa inyong mga kamay nasa lalay ang inyong tagumpay. Buksan ang lahat ng mga ilaw sa bahay, sa office. Ang maliwanag na lugar ay nagdadala ng swerte, prosperity, abundance. Kaya naman bago pumasok ang Chinese New Year, February 17, sa araw pa rin ng puso, February 14, gawing maliwanag ang ating bahay para maliwanag din ang pagpasok ng swerte. Mag-general cleaning tayo. Dapat bago pumasok ang February 17, nakapag-declutter na tayo. Alam nyo ba, ang maduming bahay, ang mga stagnant na mga kalat, yung mga gamit na sira na, hindi na gumagana, ito po ay nagdadala ng mga stagnant, negative chi. Bad feng shui yan. Kaya simulan ng itapon, ipamigay, ibenta, ang mga kalat, ang mga dumi sa bahay, dapat mag-general cleaning na tayo bago pumasok ang Chinese New Year. 12 klase 12 kinds of different fruits to signify 12 months in a year na masagana. Any kind of prutas, syempre, dyan ng pakwan, bilog po yun. Apple, para good harmony. Mangga, for money. Ubas, for luxury or happy life. Banana, para sama-sama ang whole family members. Melon, bilog po yan, signify money also yan. Kung meron tayong suha, di signify good health. Papaya, maganda rin po yan for good health at prosperity. Maganda rin po kung may handa tayo mga chiko to signify earth element sa ating hapagkainan also. Kung mayroon kayo mahanap na guava, pwede rin po yan. 12 klaseng prutas sa pagkainan to signify 12 months sa isang taon na masagana. Mag-display tayo ng lucky horse. Yung mga horse ay nagdadala ng victory at success. Alam nyo in Chinese, we call horse, may kasabihan tayo sa Chinese sa horse ma tao cheng kong, ibig sabihin may horse na dumating sa bahay natin, nagdadala yan ng victory at success. Kaya naman lahat ng bahay dapat mag-display ng horse. Bawal lang po mag-display ng horse kung ikaw po ay pinanganak ng Year of the Rat. Dahil kalaban ng rat, ang Year of the Horse. Palitan na ang kortina. Yung kortina na matagal na hindi nalabahan. Puro alikabok na yan. Nakakaasma, masama sa kalusugan. Labhan o bumili ng bagong kortina. Magandang color ng curtain may kinalaman sa touch of blue para wealth luck ay ma-enhance. Single ka pa rin ba? Yung punda, yung bedsheet ng inyong kama, importante kasi sa love relationship, ang bedroom, ang bed area natin. Kung kayo single, bedroom natin, maganda ang bedsheet natin, bed cover natin,
touch of color pink. Kung ikaw naman ay may partner, it's complicated. Hindi maayos ang love relationship. Red na color naman ng mga bedsheet ang maka-enhance na para muling uminit si partner sa'yo. Yung mga sirang bombilya, yung mga flickering, patay sindi na ilaw. Sa disco lang meron yan, bawal yan sa bahay, sa office. Palitan ang mga pundido, mga sira na mga bombilya para ma-enhance natin o madala natin ang good luck sa 2026. Marami ko na feng shui, yung bahay na may mga tagas na gripo. Ito po ay nagdadala ng leaking. Tumatagas ang wealth, ang energy ng pera natin. Kaya ayusin agad ang mga leaking o mga tumatagas na gripo. Ang main door natin dapat nalinis natin, maayos ang main door. Main door is the wealth or yung pera, yung swerte. Yan po yung mouth ng ating tahanan ng chi energy. Diyan pumapasok, diyan lumalabas ang mga energy sa ating lugar. Kaya importante ang main door natin ay maayos, maliwanag, nalinis natin. Isa pa rito yung stove natin, yung lutuan natin dapat po bagong ayos, bagong linis. Yung may mga grease, may mga mantika na o kalawang na o luma na ng mga lutuan dahil ang lutuan in feng shui, yan po signify ng prosperity, ng good luck at good health din. Punuin ang lagayan ng bigas. Punuin ang lagayan ng mga asin, asukal, yung mga kitchen ingredients natin. Yung LPG natin, yung water dispenser natin dapat puno para nag-signify yan ng puno na pagpasok ng swerte. Magsuot ng polka dots. Pwede po, ang mga polka dots, bilog-bilog po, ay nag-signify also ng good luck, good fortune. Magsuot ng bagong underwear. Natapos na ang love relationship or Valentine's Day. Wala ka pa rin love relationship. Baka may kinalaman yan sa underwear mo. Pink na panty sa single na babae. Pink naman na brief para sa single na lalaki. Kung ikaw naman ay may jowa, it's complicated, nawawala, nag-ghosting ka na, wala pang ghost month. Ang jowa mo ay nowhere to be found na, magsuot ka ng red na color na underwear, posibleng ma-enhance o muling uminit ang magandang romansa mag-partner. Yung pagsaboy ng mga barya, kasama ng kiat-kiat, magmula pintuan, papasok ng bahay, lahat ng mga area, living room, lahat ng mga kwarto, sinasabuyan natin. Ito po ay signify ng sinasaboy, pinapapasok natin ang prosperity, good luck sa bahay, sa office, o sa isang lugar. Importante sa pagsalubong sa bagong taon, dapat whole family happy. Whole family sama-sama, walang drama, walang tampuhan. Ikaw na makipag-ayos sa mga nakatampuhan mo kahit ikaw pa ang hindi ikaw yung may kasalanan. Say sorry, text them ng isang Kyonghi, Watsai, or Happy Chinese New Year. Bago matapos ang 2026 wood snake natin dapat bago pasok ang New Year, nakapagbayad na tayo ng mga bills. Mga credit card bills natin, yung mga utang natin. Ayaw natin pagpasok ng Chinese New Year, nagbabayad tayo ng mga bills o ng mga utang. Punuin ang lagayan ng wallet, yung cash box natin, kung saan natin nalagay yung ating pera, dapat puno yan. Maglagay tayo ng mga barya sa bulsa, kalansingin yan sa pagsalubong sa Chinese New Year. Ito pa, yung ex mo, tigil mo na ang pag-stock mo. May jowa na siya iba para makahanap ka ng bagong jowa, itapon na, itago na, kalimutan na ang mga past relationship nyo o past memories nyo ni ex para may bagong jowang parating sa buhay mo. Isulat ang goal plan. Itikit ito sa wall. Pwede ilagay yan sa southeast direction ng iyong bedroom para ma-enhance mo yung success o yung mga goals mo para ma-achieve sa 2026. Maganda rin maghanda sa pagkainan natin bukod pa sa 12 kinds of different fruits. Dyan po yung malalagkit, matatamis para magkaroon po ng malagkit at masaya na pagsalubong sa Chinese New Year. Master Hans, paano naman maiwasan ang malas sa 2026? Meron tayong 4 na unlucky direction sa 2026. Pag unlucky direction niya, iwasan natin gamitin. Unang-una, nasa south direction ang 5 yellow misfortune star. Nandiyan din ang Tai Sui sa 2026 sa south direction. South direction, keep this area quiet. Magandang maglagay ng 5-element pagoda or metal element para ma-weekend i-exhaust ang 5 yellow misfortune star na nasa south direction. Nasa southwest direction naman, ang theft, robbery, cheating at betrayal. Kung nakita nyo, southwest direction ang main door ng office o ng bahay nyo po. Posible kayo ma-scam o ma-theft o ma-betray o magkaroon ng mga robbery sa 2026. Maglagay ng blue color na floor mat
sa southwest direction. Maglagay ng rhino elephant o ng food dog sa southwest direction. CCTV at ilak ang southwest direction. Ang west direction naman, nandyan naman po sa 2026, ang anger, misunderstanding, mga lawsuit, kaso sa ulo yan na ayaw natin na mga kaso. Kung laging mainit ang ulo ni boss, i-make sure nyo po hindi siya nakaupo sa west direction. Maglagay ng red na color na carpet sa west direction para may exhausts. Itong anger, misunderstanding star. Maglagay ng harmony peach or harmony apple sa west direction para maiwasan ang mga court case, misunderstanding at arguments sa family man or sa workplace. Ang last pang-apat na direksyon na hindi swerte ay nasa northwest direction. Nasa northwest direction kasi this year, ang tinatawag nating illness or sickness star, do not sleep with your headboard sa northwest direction. Iwasan magstay sa northwest direction na bedroom. Lalo na kung ikaw may sakit o ikaw may elderly o ikaw pregnant. Year of the dog, year of the pig. Kailangan ng holo, medicine Buddha, pang-cure sa illness star, maglagay ng mga metal element sa northwest sector. Review natin 4 na sector hindi maswerte. Northwest, illness star. Nasa west ang anger, misunderstanding star. Nasa southwest area naman ang tinatawag nating theft and robbery star. Nasa south direction naman ang 5 yellow, misfortune star. Huwag gamitin itong area na to, maglagay ng mga cures. Muli po, ito po ay mga feng shui guide lang Master Hans Kua. Sipag, tiyaga, determinasyon, dahil sa inyong mga kamay na silalay, ang inyong tagumpay. Master Hans, dun sa mga swerte naman na posisyon sa bahay tsaka opisina. Ay, importante yan. Alam mo ba, ang feng shui is about position, directions. Meron tayong 5 sektor na mas swerte sa 2026. Ang unang sektor natin is the center ng bahay, center ng opisina. Nandyan kasi ang victory at success star. Ibig sabihin center ng bahay, ng opisina, gawin nating maayos, maliwanag. Para ma-attract natin ang victory at success star, pwede kayo maglagay ng a little bit water element sa center to enhance the money sa 2026 kasi wala tayong water element. Ang susunod na sector na maswerte is nasa north direction. Nasa north direction ang heaven blessing star kung gusto nyo ng mga windfall luck, opportunities. North direction, magandang maglagay dyan ng mga tinatawag nating mga wealth god o mag-pray facing north direction. Andiyan kasi ang heaven blessing star. O para sa mga single naman at gusto ma-enhance ang love at relationship nyo, nasa northeast direction kasi ang tinatawag nating love at relationship stars 2026, sleep with your headboard sa northeast direction. Maganda maglagay ng rose quartz, ng mandarin ducks, ng mga love na lucky charms nyo. Northeast direction to enhance love sa 2026. Nasa east direction naman, ang money at wealth star. So, ang mga cashier box natin dapat nandiyan doon po sa east direction. Maglagay tayo sa east direction ng mga wealth inviting cat, money Buddha, sa east direction, dala sa east direction ang money at wealth star. Nasa southeast direction naman ang tinatawag natin long-term success. Maganda maglagay sa southeast direction ng mga money tree. Southeast direction, magandang magpirmahan ng mga kontrata para tuloy-tuloy ang mga project, tuloy-tuloy ang blessing. Southeast direction, long-term success star. Review natin 5 direction na swerte sa 2026. Center, nandiyan pang north, northeast, east, at saka southeast. Yan po ang 5 na lucky direction. Magstay, maging active dyan para ma-attract natin ang good life sa 2026. Ako po si Master Hans Kua. Ang feng shui ay dagdag sangkap swerte lamang. Sipag, tiyaga, determinasyon para maging successful sa ating buhay. Share this video!